Mapagpalang araw po, ano? Dito po tayo sa tahanan ni Kuya Ngador. Ito po si Kuya Ngador. Yan. Ito naman po si Guillermo. Dati po silang chairman sa barangay nila. Si Kuya Ngador sa 94. Dito sa bahay nila, 94 ito. Si Guillermo po, 97. Dati silang chairman na nungkulan. Ngayon, meron po silang stroke. Parehong stroke. Kanya lang magkaiba. Si Kuya Ngador, kung titignan mo, hindi mo sasabihin na stroke eh. Kasi wala kang makita sa kanya. Hindi kagaya ni Gemo. Meron ka medyo makikita sa kanya. Ano po? Actually, pare-pareho kami stroke. Ako stroke din ako. Kanya lang yung stroke ko, naiiba po sa lahat ng stroke. Stroke nose yun, wala siyang category. 6 years na po akong stroke. At 5 months. So, katagal na, di po ba? Pero nakakapag-share pa po ako ng salita ng Diyos sa kapwa ko. Nagkataon naman, nakilala ko ito. Nung pang matagal ko nakakilala ito, nangangaral ko sa kanyang barangay eh. Yeah, Ngayon, nung nasabi niya nga sa akin, pasyalan ko si Kuya Ngador. At si Kuya Ngador naman, hindi naman niya tinanggihan ang salita ng Diyos. Hanggang ngayon, nagpapatuloy po kami, ano? Maganda yun, yung salita ng Diyos, pinapapasok mo sa bahay mo. binabahagi. Bakit po? Eh, Diyos ang pinapapasok mo, hindi po ako eh. Kasi yung salita ng Diyos, ano? Ngayon, tayo ngayon ay maghaharal ng mabuting balita o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Amen. God is good all the time. Yan. Lapit natin, oh. O yan. Yan. O yan. Pero bago tayo papalawat sa tayo muna ipanandali ang hingi ng tulong sa Diyos. Panginoong Diyos, sa aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang mga isip, kaisipan, ang puso at damdamin ng tao na nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po yung pagdadala ng salita ng Diyos ay napakahalagang sangkap ng buhay ng tao. Yang tao po nabubuhay tayo dahil po sa biyaya ng Diyos. Biyaya lang ng Diyos yan. Kaya pag meron kang inabot, na ano man ang inabot mo sa buhay mo, hindi mo pwedeng ipagmalaki ang kaibigan. Sapagkat yan, galing lang din sa Diyos yan. Binigay lang sa iyo yan. Tandaan nyo po yan. Galing lahat sa Diyos yan. Yung buhay natin, yung hininga natin, everything, kung ano man yung meron tayo, galing sa Diyos yan. Ngayon, habang nabubuhay po tayo, magandang bagay na ang buhay natin ay yandog natin sa Diyos. Ipagkaloob natin sa Diyos. Bakit po? Unang-una, ang layunin bakit tayo nilikha ng Diyos. Simple lang. May purpose po ang paglikha ng Diyos sa atin. Tandaan natin, ang lumikha sa atin ay ang Diyos. Ayon sa libro ng Genesis, tingnan muna natin ano. Pagkatapos natin basahin, tingnan natin. Sa Genesis 1:26 at 27. Ganito po ang mababasa ayon sa kasulatan. Tingnan natin. 26 and 27. Ito po. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likahin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ang ganda ng pagkalikha po sa atin. Kalarawan natin ang Diyos, kawangis natin ang Diyos. Kaya lahat ng ginawa ng Diyos, wala pong pangit, walang hindi maganda. Kasi po sa wangis niya tayo nilikha, no? Kaya kung may magsabing, ay pangit ka, maling-mali yun. Sa 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y nakalagay, sila'y kanyang nilikha na isang lalaki at isang babae. Yan. Tayo po ay nilikha ng Diyos. Mapababae man, mapalalaki man. O yung tinatawag nilang bakla, yung alanganin. Yung alanganin na yun, lalaki din pa rin yun. Yung alanganin na yun, babae pa rin yun. Ano po?
Ngayon, bakit tayo nilikha ng Diyos? Yan ang tanong. Tayo bang nagsabi, halimbawa, hindi tayo eh. Ang Diyos ang naglikha sa atin. Hindi tayo nagsabi sa Diyos, o Panginoon Diyos, likhain mo ko. Hindi ganoon eh. Wala pang tao, kaya walang tao pwede magsabi na likhain mo ko. Wala. Ang Diyos ay nilikha ang tao. Ngayon, anong layunin? Ang purpose, bakit tayo nilikha ng Diyos ay, tignan natin dito, yung sinasabi ni Pablo sa Efeso. Ganito po ang mababasa natin. Efeso chapter 2. Ganito nakalagay sa verse 10. Sabi niya ay ganito. Ay, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Gawa tayo ng Diyos. Para saan? Halimbawa, yung mag-asawa, pag nagkaroon sila ng anak, hindi ba sabi ng mag-asawa, ako gusto kong maging anak ay lalaki. Gusto ko siyang maging abogado. Yung iba namang babae, ay hindi, ang gusto ko anak natin babae. Bakit babae? Sabi nila, gusto ko siyang maging Miss Universe. Ibig sabihin, may punupuntirya po tayong purpose. Kung ang maging anak mo, lalaki o babae. Ano po? Ganon din po ang Diyos. Na nilikha tayo, ito po yung layunin ng Diyos. Bakit tayo nilikha? Balikan natin yung sulat ni Apostol Pablo. Ang sabi niya ay, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihandaan niya noon paman na gawin natin. The purpose is, nilikha tayo ng Diyos sa layunin, gumawa tayong mabuti. Mabuti. Madali mo makitang mabuti eh. Kabaligtaran ng masama. O yung puti at saka itim. Yan ang opposite yan eh. Kung may puti, mayroong itim. Para makita mo yung puti, makita mo yung itim. Yan. Ang layunin ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti. Pero pag Biblia po ang ating pagbabatayan, ang mabuti yung paring babasahin natin sa Biblia. Ano yung mabuti sa Biblia? Yan bang pagtulong sa kapwa? Mabuti po yun, pero hindi yun ang ibig sabihin ng Biblia. Dito po sa Roma 7:12. Anong sabi? Kaya nga ang kautusan ay mabuti, banal. Ang bawat utos, banal, matuwid at mabuti. Yung utos ng Diyos pala ay mabuti. Yun ang gusto sabihin ni Pablo na gawin natin. Yung utos ng Diyos, sundin natin. Naalala niyo po ba yung panalangin na tinuro ni Jesus? Yung Ama namin, alam mo bang awitin yun? Ay i-recite yun? Siyempre. Sige nga, i-recite mo nga, Ama namin. Ama namin, Sige. sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ang kabisado pa po ni Brother Guillermo. Pansinin niyo po yung kanta na yon. Karamihan yan
ay matagal na pong alam ang kanta na yan o ang panalangin na yan. Pero, mayroon nakapaloob dyan. Ano nakapaloob dyan? Doon sa paksang 60, ang sabi ron, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Oh, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo dito sa lupa para ng sa langit. Yun ang purpose ng Diyos, bakit tayo nilikha, upang gawin ang kanyang kalooban. Ano bang kalooban ng Diyos? Yung kanyang salita, yun ang ating susundin. Ang naging problema ng tao, imbis na sumunod po siya sa purpose ng Diyos, anong ginawa ng tao? Gumawa siya sarili ng paraan. Yang ginawa ng tao. Gumawa siya sarili ng paraan. Maging sarili yun po, nangyari yan. Tingnan nyo po yung turo ni Apostol Pablo. May mga taong reliyon noon. Iba po yung ginagawa nila kesa sa gusto ng Diyos. Dito po sa chapter 10 ng Roma. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko ay ang maligtas. Dinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Yung Israel po, ito po yung kababayan niyang mga Hudyo. Nananalangin si Pablo para sa kanila. Anong layunin ng panalangin ni Pablo sa Diyos? Na sana itong mga kababayan niya maligtas sila. Ibig sabihin, ang ginagawa nila iba. Hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos. Kaya gusto ni Pablo ngayon, ang hiling niya sa Diyos, sa kanyang panalangin, na itong mga taong ito, yung mga Hudyong kababayan niya, ay maligtas. Parang ganyan din po sa buhay natin. Parang sa buhay natin. Lahat po may reliyon. Ang tanong, yan bang reliyon ay tama ba yan? Ako po, masasabi ko, nung bata ako reliyoso ako, marunong akong magrosaryo. Nakita yung ganyan yung mga beads. Kanya lang sa Kapampangan ako Natutunan ko po yan kasi yung tinitirang ko pong bahay sa Pampanga, yung tiyahin ko, yung kanyang asawa, korsilista. Napaka-reliyoso po nila. Kaya natuto ako sa rosaryo. Ngayon, pag nagsisimba kami, ang gusto niyan, maaga pa lang, napupunta na kami na simbahan. Kasi nga, ang gusto niya, doon po kami sa harapan nakaupo. Ganon po yung tsahin ko noon. Very religious person siya. Kaya masasabi ko, lumaki rin po ako sa mga taong reliyoso. Naging barkada ko sa Kristan sa simbahan. Muntik na ako mag-isa Kristan Hindi nga lang natuloy. Ipamagin ako sa Kristan, meron siyang kapatid na yung kanyang ate, magmamadre naman. Kaya pati ako, naiingganya rin po sa kanila noong araw. Pero, nung natutunan ko na po yung Biblia, nakita ko po ang malaking diferensya. Bagamat yung ginagawa ko po, siyempre, intended for God, pero hindi po pala dapat. Ganon. Tuloy natin yung patutuo ni Pablo tungkol sa mga kababayan niyang mga Hudyo. 2, sapagkat saksi ako. Ano sabi ni Pablo? Saksi ako kasi nakikita niya yung ginagawa nila. Kaya gano'n na lang ang pagnanasa ng kanyang puso na panalangin sa Diyos na sila'y maligtas din po. Tuloy natin. Ito, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Nung ginagawa ko po yun, sinasabi ko yung sarili ko nagnunobena po ako, nagpuprosesyon ako, nagro-rosaryo ako. Hindi ba parang kalugod-lugod sa Diyos yun? Pero nakita ko po sa Biblia, iba po yung ginagawa ko.
Ganon din ang ginagawa nitong kababayan ni Pablo. Maging kalugod-lugod sila sa Diyos. Pero ano sabi ni Pablo? Tuloy natin. Hindi nga lamang batay sa tamang kahalaman. Kumbaga, yung sistema, imbis na sundin nila yung kalooban ng Diyos, anong ginagawa nila? Yung kanila sariling pamamaraan ang ginagawa po nila. Kaya nga tinuro ni Jesus yung ama namin eh. Alam niyo po yung ama namin, very popular po yan. Kahit nga hindi ka masyadong ano yan, halos kabisado mong ano yan. I-recite yung ama namin. O, kita niyo po. Napakaganda po ang purpose ng pagkalikha sa atin. Gumawa po tayo ng mabuti. Ibig sabihin, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sundin natin ang kanyang utos. Kasi po, pag hindi natin sinunod ang kanyang utos, ang Diyos ay marunong din pong magalit. Hindi nyo po ba alam na ang Diyos ay nagagalit din? Pero nagagalit ang Diyos pag ikaw ay isa ng patay. Pero hanggat nabubuhay ka, mahal ka ng Diyos. O tignan po natin ang Biblia. Ano po? Dito sa libro ng 1, 3:17. Babasahin po natin ano? Ang ganda po ng salita dito eh, no? Chapter 3, verse 17. Ito, nakalagay, ano? Isinugo ng Diyos ang kanyang anak si Jesus, hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan o mga tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak si Jesus, hindi upang parusahan ng tao. Naalala ko po eh. Kanina lang, nag-Bible study ko kay Manny. Nagkwento kami ng konti. Sabi ko, ilang bang anak mo, Kuya Manny? Sabi ko, 4. Naikwento niya yung panganay niya, namatay daw na po yun. Ano bang ginawa ng anak mo, kako? Nag-asawa, may 5 anak. Then natukso, sabi niya. Natukso. Tapos, may lahi pala silang high blood. So, namatay ang sabi niya. Siguro, pinarusa siya ng Diyos. O, kita nyo? Iba ang kanyang dating nga sa kanya. Dahil doon sa kanyang pambababae, ang kanyang kaisipan, nung namatay yung anak niyang panganay, pinarusahan siya ng Diyos. Pero sa Biblia, hindi po naman marusa ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ang parusa ng Diyos, kailan lang nangyayari? Pag isang tao po ay patay na. Ibig sabihin, hanggat nabubuhay po tayo dito, nasa atin po sariling pasya ang gusto natin. Ganyan po nangyari dito sa mga tao. Sinasabi ni Pablo na kanyang mga kababayan nakalain niyang mga Hudyo. Imbis na sundin ang kalooban ng Diyos sa sinusunod, Diyos sarili nilang pamamaraan. Kaya sabi niya, gusto ko, maligtas sila sa dalangin ko. Sabi niya, pinapanalangin na maligtas sila. Kasi po, dahil mali ang kanilang pamamaraan, hindi sila ligtas. Naalala ko na naman yung Larry, pangalan niya Larry. Naglalakad, may tungkod din, no? Yung kagaya nito. Stroke siya. Sabi ko, ilang taon ka na bang stroke ako? Sabi niya, 5 taon. Bakit ka na-stroke? Sagot niya, pinaparusahan ako ng Diyos. O kita niyo po. Sabi ko, mali ka dyan, brother Larry ka ako. Ang totoo niyan, ano ba ang buhay mo nung araw? Bibisyo ko, alak, sigarilyo, babae. O kaya ka pala na-stroke sa bisyo mo. Ngayon bandang huli, ginagawa mo pa may kasalanan ng Diyos, pinaparusahan ka. Kaya ka na-stroke kasi nga yun ang buhay mo nung araw. Nagbibisyo ka, barkada, alak, sigarilyo, pambababae ka. Hindi, mali ka dyan ka. Mahal tayo ng Diyos. Kaya, habang nabubuhay tayo rito, ano man yung ginawa natin, pwedeng patawarin tayo ng Diyos dyan.
Ang importante, isuko natin ang buhay natin sa Diyos. Sino bang walang ganyan? Ako rin may ganyan din akong buhay. Oh, nakatira ako sa Baguio, magandang tanang buhay ko, may pera ako. Nung panahon na yung kabataan ko pa, hindi naman ganitong itsura ko. Siyempre ngayon, senior na ako, kaya ganitong itsura ko. Pero noon, hindi pa ganito, mala Adonis pandating ko noon. Oh, anong ginagawa ko? Nag-ahalak din. Ang iniinom ko nga, markang demonyo. Kaya antimano, madidemonyo ka eh. Oh, makakakita ka pa ng mga babae. Talaga madidemonyo ka. May pera ka eh. Oh. Pero nung narinig ko ang pangangaral tungkol kay Kristo, yun, nagbago ang lahat, kaibigan. Niyakap ko ang aral ni Kristo. Kumbaga, pinapasok ko si Kristo sa buhay ko. Kasi wala na akong talagang magawa naman eh. Oh. Eh, hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. O, si Kuya Ador, si Gemo, ako, tatlo kami, pare-pare kami stroke. O pinaparusahan ba kami ng Diyos? Hindi. Mahal nga kami ng Diyos. Bakit nasabi mahal kami ng Diyos? Yan ka ngayon, buhay pa kami. Malakas pa. Oh, nakakakanta pa. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos. Kanya lang magagalit ang Diyos pag hindi mo sinunod ang kanyang kalooban. Doon po nagagalit ang Diyos. Pero totoo niyan, ang sabi, binasa natin, isinugo si Jesus sa lupa, sa mundos, para sa atin, upang iligtas tayo sa pamamagitan ni Jesus. Hindi niya sinugo si Jesus para parusahan tayo. Kaya wag po kayong maniwala pag may nagsabi, pinaparusahan daw sila ng Diyos. Mali yan. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya tandaan po natin, kaibigan, ano man ang nangyayari sa buhay natin, isuko na natin ang buhay natin kay Jesus. Oh, ito ha. Oh. Ikaw, Mr. Gemo Saldanya, tinatanggap mo ba si Jesus sa buhay mo? Yan, oh. Kuya Ador, tinatanggap mo ba si Jesus? O, kita nyo po. Isa lang ang sugot nila, tinatanggap nila si Jesus. Ibig sabihin, yung buhay nila, pinapaki-Jesus na nila. Yan ang maganda. Hindi yung magmamatigas ka pa. Eh, bakit? Tandaan nyo po yan. Ito yung kalugar niya, sa kabarangay niya. Si Robert, yung namatay. Na-stroke yun eh. Timbawa, nakausap ko siya na Sabado. Nung duman ako na Sabado uli, nakaburol na. O kailan na-stroke yun, di ba, Chairman? O, namatay na, nakausap ko yung asawa niya kanina, parang maluwa-luwa pa yung asawa niya dahil namatay na nga yung asawa niya. Sabi ko, ganyan ang buhay talaga kako. Kaya dapat, pag sinuko mo ang buhay mo kay Jesus, kahit kumatok man ang kamatayan sa buhay mo, hindi ka takot mamatay, kaibigan. Bakit? Eh, naki-Jesus ka na eh. Ang mahirap, pag hindi mo pa isinuko ang buhay mo kay Jesus at kumatok ang kamatayan, matakot ka dyan. Bakit? Eh, yung mo sumuko kay Jesus eh. Kaya ako, na marinig ko si Jesus, tinanggap ko. Ito ako ngayon. Nagsisiyar ako ng salita ni Jesus. Narinig niyo naman yung patutunan dalawa. Parehong chairman yan. Kumbaga sa kalagayan, mas mataas ang kalagayan nila sa akin. Pareho sila nanunungkula sa barangay. Pero yung panunungkula sa barangay, temporary lang yan. Pero mas maganda yung isuko mong buhay mo kay Jesus. Bakit? Kay barangay ka man o hindi, mas maganda isuko mo ng buhay mo, kaibigan. Kasi po darating din ang panahon, aalis tayo sa ibabaw ng mundo nito. Wala tayong dala na pumunta tayo rito. Wala rin po tayong madadala pag alis natin dito. Magkamal ka man ng salapi. Maraming ginto, kung ano man yan. Hindi mo rin madadala yan, kaibigan, pag namatay ka.
Pero yung pagsuko mo kay Jesus, yan ang madadala mo. Bakit? Yung pagsagot nila na sinusukong buhay nila kay Jesus, alam ng Diyos yan. Bakit? Walang nalilingid sa Diyos. Lahat ng galaw natin, lahat ng salita natin, alam ng Diyos. Bakit? Makapangyarihan Diyos ang Diyos. Kaya tatandaan niyo po, kaibigan. Hindi po biro ang buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Baka akala niyo po, baka akala nyo, biro-biro ang buhay dito. Hindi po. Kaya mas maganda hanggat nabubuhay tayo. Ako, may papayo ko lang po isuko na po ang buhay natin sa Kanya. Hanggat malakas pa tayo. Bakit? Kailan mo isusuko ang buhay mo? Lalo na po yung kamatayan. Yung sinabi ko lang, yung Robert. Malay no, nasabi nga ng asawa niya, maayos na nga ang katawan niya eh. O kamukat-mukat mo, namatay. Wala pong pinipili ang kamatayan. Mas maganda, pag ang buhay mo na isuko mo na kay Jesus, at anong oras kumatok yung kamatayan, nakahanda ka, kaibigan. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na dapat naming isuko ang buhay namin sa iyong anak na si Jesus. Sapagkat kung dumating man po ang panahon, wala na kaming dapat ipangamba pa sa aming buhay. Ang buhay namin dito, Panginoon Diyos, pansamantala lamang. Para po kami naglalakbay lamang sa ibabaw ng lupa. Anumang oras, pwede po kami umalis dito. Anumang oras. Kumisan, hindi naman bigla-bigla na lang po namamatay ang tao. Walang pwede mag-predict ng buhay ng tao. Ikaw lang po nagtatakda ng aming buhay. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Kayong mga nanonood ng video, sana meron kayong natutunan, merong naiwan sa inyo. Lahat po yan inangon po natin sa Biblia na poemen, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all po. Bye-bye. Okay, Kador.